Joanna's POV. Tuloy-tuloy sa silid niya sa Joanna, tila namamanhid ang buong katawang napahiga sa kama. Hindi niya kayang tanggapin ang ginagawang yon ni Ram at Conchita. Maaaring hindi sila totoong mag-asawa pero siya at least deserved some respect from Ram. Of course, he had his biological needs but couldn't that wait? Hanggang sa makaalis sila sa villa. And why Conchita of all people? And didn't she also deserve some respect from her grandfather's nurse? After all, ang alam nito, asawa niya si Ram. She closed her eyes tightly. Naglalaro sa isip ang mga tagpong maaaring pinagsasaluhan ng dalawa sa hardin. Tila may apoy na biglang sinindihan sa puso niya. Niyakap niya na lang una na mahigpit at umiyak ng umiyak. Kinabukasan, di niya na naabutan si Ram. Ayon kay Aling Puring, may iniutos dito ang lolo niya. Ang Don naman abala sa crossword puzzle sa balkonahe. Sinamantala niya ang pagkakataong yon para kumprontahin si Conchita na alam niyang nasa silid nito. Kumatok siya at pinitang seredura nang marinig ang nababagot nitong tinig na tumuloy siya. Nasa harap ng tokador si Conchita at naglalagay ng make-up. Ni hindi to huminto sa ginagawa kahit nang umahakbang siya papasok sa loob ng silid. San ko utang karangalang binisita mo ko, Joanna? Tudyo nito. Nagpahid ng lipstick at sinulyapan siya mula sa refleksyon nito sa salamin. May kailangan ka ba sa akin? Yes, as a matter of fact, madiin niyang sabi. You can stop your affair with my husband. Doon marahang humarap sa kanya si Conchita. Makahulugang ngiti na tumingin sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. You know what I mean, Conchita. Hindi mo kailangang magbaang-maangan. Nakita kitang... nanunubok ka. Putol nitong ang ngiti nakaplaster sa mga labi. Hindi mabuting ugali yan, Joanna. Hindi ako papayag na gawin mo ang ganitong kataksilan sa pamamahay ko. Nagpupuyos niyang sabi dito. Ni hindi natinag si Conchita at humalakak pa ito. Hindi mo pa bahay to, Joanna. At kung nagsiselos ka sa amin ni Ram, pues pumanatag ka, my dear. Ang asawa mo. Natigilan to. Isang malisyosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malakas ang pisikal na atraksyon, pero pobre siya. Mas importante sa akin ang lolo mo, Joanna. Sinabi niyong pakakasalan niya ako at wala ka magagawa ron, apo. Panunuya ni Conchita sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. May interes kang pareho sa asawa ko at sa lolo ko. Namumula siya sa galit. Ngayon lang niya nakita ng gustong totoong pagkatao ng babaeng to. Hindi mapupunta sa iyong villa, Conchita. Titiyakin ko yan sa'yo. Huwag na tayo maglokohan, Joanna. She smiled at her ruthlessly. Alam kong hindi kayo totoong mag-asawa ni Ram, kaya't natitiyak ko, aalis din kayo rito anumang araw. And then, I can have your grandfather and this villa all to myself. Tulad ng bago ka pa niya kinupkop. Tiningala nito ang mukha sa kanya sa naghahamang paraan. Ang galit niya ay nahaluan ng matinding kaba. Alam nito ang katotohanan tungkol sa kanila ni Ram at kanino nito malalaman yun. Maliban na lang kung sinabi ni Ram dito, matitiis niyang lahat. Subalit ang hapdi ng kataksilan ni Ram ay hindi niya kaya. Bukod sa pakikipagsalo nito kay Conchita, may pinagtapat pa nito sa babae ang tungkol sa totoo nilang relasyon. Mabuti naman at ikaw na rin ang gumawa ng paraan na magkausap tayo, Joanna. Untag nito sa sandaling pagkatigalgal niya. Ngayon malinaw na ang mga papel na dapat nating tayuan, hindi ba? Malalaman ni Lolo ko anong klase kang babae, Conchita. Go and tell your grandfather, matiim nitong sabi. At nang malaman din niya kung anong klaseng apo ang meron siya. Nahigit niya ang hininga, di makuhang magsalita, at sinamantala yun ni Conchita. Malawak ang lupaing to ng lolo mo, Joanna. Paghatian natin. Tama na sa akin ang villa at ang kapirasong bahagi ng lupang nakapaligid dito. Halos 4 na taon din akong nadilbihan ng tapat sa lolo mo. Tama lang yun. Manahimik ka lang at ligtas ang sekreto mo sa akin. Anito sa kanya. Naningkit ang mata niya. You cannot blackmail me. Kiniling nito ang mukha. Ginagawa ko na, di ba? Huminga si Conchita ng malalim at muli humarap sa salamin. Umalis kayo ni Ram sa madaling panahon. May dahilan ka kahit na ano pa ang gusto mong idahilan. I want you out of this villa the soonest possible time. And I promise to take care of your dear grandfather. Kumuyom na mahigpit ang kamay niya. Gusto niya tong sugurin at saktan, subalit alam niyang hindi niya magagawa iyon. Ang lolo niya ang higit na maapektuhan. Napakababaw mo kasi, Joanna. Marami ka pang dapat matutuhan. Grow up. At nang hindi ka nagkakamali pati sa pagpili ng lalaking ginagamit mo dahil ikaw ang nagagamit niya. Sinundan niyo ni Conchita na isang nanghahamak ng ngiti. She was shaking when she went out of the room and ran out of the house. Pinagpapasalamat niyang abalang lahat at walang nakapuna sa kanya.
Lakad-takbo ang ginawa niya at tuloy-tuloy sa duyan. Nang makarating doon, naupo siya at nilagay ang mukha sa mga palad at umiyak. Tila naman nakiramay sa kanyang langit. Nagsimulang dumilim at saglit pa'y nagsimula ng umulan. She welcomed it. Walang makakapuna sa pag-iyak niya. Habang patuloy sa malakas sa pagbuhos ng ulan, patuloy rin siya sa walang hintong pag-iyak. Kapag kuwan, sinimulan niyang iugoy ang duyan. Marahan simula hanggang sa malakas. Sa pagduyan niya, ibinuhos ang lahat ng sama ng loob at problema. Kung gaano katagal siya roon, hindi niya alam. Hanggang sa mahapo siya sa pag-ugoy at inihinto iyon. Tila namanhid ang buong katawan niya. Dinaya at nagsinungaling siya sa lolo niya. Ang lalaking binayaran niya at natutuhang mahalin ay dinaya rin siya. Di niya na alam alin sa dalawang mabigat na problema ang malalampasan niya. Higit sa lahat, natatakot siya sa maaaring mangyari sa lolo niya. Sandaling malaman itong ginagawa niya. At kung magpapakasal to at si Conchita, hindi siya natitiyak na hindi to gagawa ng masama ng nurse na yon. Muli niyang marahang inugoy ang duyan. She found herself humming a sad tune. Ang luha niya'y nakikipagsabayan sa mga patak ng ulan. Bahagya niya pang narinig ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Joanna! Si Ram na hinawakan siya sa magkabilang balikat. Anong ginagawa mo? Bakit ka ba naririto at nagpapaulan? Gusto mo bang magkasakit? Nag-aalala nitong bigkas. Tiningnan lang niya ito, her eyes a mixture of sadness, regret, and contempt. Answer me! Wika nito at itinayo siya sa duyan. Hinawi sa mukha niyang basang buhok. His eyes searched her face. How long have you been here? Ang sabi sa bahay kanina ka pa nila hindi nakikita. You've missed lunch. May halong lambing at pag-aalala ang boses nito. And to Joanna's horror, she cried unabashedly. Her shoulders were shaking. Joanna? Naguguluhang bulong ni Ram sa pangalan niya. Pagkatapos, sinila siya paharap sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Oh God, Joanna, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Wala kang pakialam? Ani rito. Nagpupumilit siyang kumawala mula rito, subalit hindi nilubayan ni Ram ang pagkakayakap sa kanya. Let me go? Tumigil ka, sabay nito. Umuwi na tayo. No! Gusto mo bang magkasakit? Wala akong pakialam. At sinamantala niya yon upang muling makawala rito. Subalit nasayang lang ang lakas niya dahil nanatiling nakakulong siya sa mga braso ni Ram. Di niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Niyuko nitong kanyang buka at hinagkan siya na mariin na pinipigilan ng kanyang pag-iyak. Gusto niyang ubusin ang lakas upang itulak ito, subalit ang init na hatid ng hagkan nito sapat upang tanggalin ang lamig na bumabalot sa katawan niya. She wanted to hate him, subalit kahit ano pa siguro ang mangyari, hindi niya kayang pigilin ang sariling mahalin si Ram. Nang iwan ito ang labi niya, yumuko si Ram at binuhat siya. Umuwi na tayo. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Nag-aalala ng lolo mo? Huminto siya sa pagprotesta at inihilig ang mukha niya sa balikat nito. She was physically and emotionally exhausted. Sa likod bahay siya nito idinaan. Ang hagdan din sa kusina ang ginagamit nila, papanhik, patungo sa balkonahe sa 3rd floor. Diniretso siya ni Ram sa silid niya at itinuloy sa banyo. Tinago siya roon at nagpainit ng maligamgam na tubig sa bathtub. Tinitigan niya ito ng bubble salt. Pagkatapos binalingan siya at isa-isang tinanggal ang basang damit niya. No! Hindi angkop ang kahinaan sa panahong ito, Joanna. Wika nito sa mahabang tinig. Besides, asawa kita, hindi ba? Hindi mo ko asawa, Ram? Nauutal niyang bigkas. Ang galit na gustong ipakita rito ay hindi nangyari. Pinagpatuloy ni Ram ang pag-aalis ng damit sa kanya hanggang sa walang matira at muli siyang binuhat at nilagay sa bathtub. And she was too weak, too emotionally drained to protest. Gusto man niyang mapahiya ay hindi yon ang ibabaw. Dinampot ni Ram ang sponge at banay na hinaplos sa katawan niya. Leave me, Ram. No. Wika nito sa kalmanting tinig. Marulunod ka sa bathtub kapag iniwan kita. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, Joanna, pero wala ka sa sarili mo. Why are you doing this to me? Tanong niya sa basag na boses. Gusto na namang tumuro ng luha niya pero sinikap niyang pigilan iyon. Alin sa mga ginagawa ko ang tinutukoy mo? You act as if you seem to care. I care, sweetheart, he said huskily. Nagsalubong ang mata nila, siya ang umiwas. I promise, I'll be alright. Go and take a shower yourself, basa ka rin. I can wait. Napabuntong hininga to pagkatapos ay tumayo.
Hindi ako magtatagal. Pinikit niya ang mata nang umalis si Ram ng banyo. Di niya maintindihan ang sariling damdamin. Nagagalit siya rito, subalit bakit umaamot siya sa panandalian at pakunwaring pag-aalala nito. Maya-may bumalik si Ram na may dalang sopas. Hindi ito pumayag na hindi niya kainin ang mainit na sopas na ipinanhik nito. Nang mapangalahati niyang laman ng bowl ay nahiga siya. Hinihila siya ng antok at nagsisimula na mag-init ang pakiramdam niya. Mataas na ang araw na gungulat ng mata sa Joanna. Sandali siyang nasilaw sa liwanag na pumapasok sa bintana. Nagulat pa siya na mapuna ang maliit na palanggana at face towel sa side table. Kapag kuwain na punan niyang hindi na oversized t-shirt ang suot niya kagabi, ang suot niya. Ngayon, kundi pares ng pajama. Kumunot ang noon niya. Alam niya kung sinong nasa silid niya kagabi. Pilit siyang tumayo at binuksan ang pinto sa sitting room. Naroon si Ram at nakadapa sa mahabang sulihiyang upuan at tulog na tulog. Malaya niya itong pinagmasdan. He seemed so gentle in his sleep. Wala itong pang itaas na damit. Parang kay gandang damhin ang muscles nito sa balikat at braso. Naramdaman marahil ni Ram ang pagmamasid niya rito kaya gumalaw ito. He stretched his body at tumagilid paharap sa kanya. Ang antok biglang naglaho na makitang nakatayo siya roon. Agad itong tumayo. Bakit bumangon ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Anito sa kanya. I'm fine. Ikaw ba ang nasa silid ko kagabi? Tumango ito. Mataas ang lagnat mo. You were delirious. Naliligo ka sa pawis pero nanginginig ka sa ginaw? Tuluyan tong tumayo at tinampi ang kamay nito sa noo niya. Mainit ka pa. Hindi ka dapat bumangon sa kwarto mo? Inalalayan siya nito pabalik sa kama niya. Mahiga ka at bababa ako at magpapadala ako ng gatas kay Aling Puring. Alam kasi niyang nilagnat ka kagabi at sa kanya ka humingi ng palanggana. Nilingon niya ang ilang tabletas na nasa side table. Napainom mo ba ako niyan kagabi? Yes, at kailangan uminom ka ulit ngayon pagkatapos mo uminom ng gatas. Gusto sana kitang samahan sa almusal mo ngayon pero kagabi, nagbilin ang lolo mo na bumaba ako sa library ngayong umaga. Kumunot ang noo niya. Bakit? Ani ako rito. Gusto niya ako makausap pero hindi ko alam kung tungkol saan. Isa na namang sakit ang dumampi sa kanyang puso. Nagtiwala ang kanyang lolo sa lalaking inakala nitong grandson-in-law, ngunit may relasyon sa kanyang nurse. Ang nurse na balak pakasalan ng kanyang lolo, paano niyang lalagpasan ang lahat ng ito? Hindi na nga mahalaga sa kanya kung mapupunta man sa kanya ang villa o hindi. Higit na mahalagang hindi ako pakakasal sa isang katulad ni Conchita. Pero paano niyan sasabihin yun? Parang malayo yatang iniisip mo. Untag ni Ram sa kanya. Banayad na hinawakan ang mukha niya at itinaas. Anong problema, Joanna? Gusto kong malaman kung bakit ka nagpakabasa kahapon na parang wala sa sarili. Naparunok siya sa sinabi nito. Walang dahilan, Ram. Muli, nanalaitay ang sakit ng pagtataksil na naramdaman niya. Yumuko siya na maramdamang nagiinit ang sulok ng mata niya. Subalit muling tinaas ni Ram ang mukha niya. Don't shut me out, darling. Bulong nito. May karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa'yo. Umiling siya. I am not your darling, Ram, she said bitterly. Isa pa hindi mo gustong marinig ang sasabihin ko. Please, iwan mo na ako at baka kanina pa naghihintay si Lolo. Joanna, please. Putol ko rito. Isang malalim mapaghinga ang ginawa nito. You're becoming unpredictable. You're probably growing up. Pero gusto kong malaman kung ano nangyayari sa'yo. Let's talk later. At tubiling tinalikuran siya nito. Sa kabilang banda, kanina pa paroot pa rito sa silid niya sa Joanna. Tama si Conchita. Mas malaking panalin lang ang ginagawa niya sa sarili niyang lolo. At sa sandaling malaman nito ang ginawa niya, ay papanaw itong taglay ang kaalamang dinaya niya ito. At habang buhay niyang dadalhin iyon sa konsensya niya, tulad din ng gagawin ni Conchita. Kung ngayon pa lang nagawa nitong patalsikin ang lolo niya, paano pa kung kasal na ito sa matanda? And all because of her, dahil lang sa paghangad niyang wag mapunta sa iba ang villa, at hindi man lang niya ito mababalaan kung hindi ilalahad ang sarili. She was at lost. Kung bababa siya at magtatapat ay hindi magagarantiya ang magiging resulta noon sa kanyang lolo. At kung hindi naman matutuloy ang plano nitong pakasal kay Conchita. Wearily, sumulyap siya sa wall clock. It was late in the morning. May 2 oras pa bago ang pananghalian. Nakita niya
mula sa bintana na umalis si Ram kanina 1 oras matapos makipag-usap sa lolo niya. Nahihilo pa siya pero bababa siya upang kausapin ang matanda. Tahimik ang buong kabahayan. Niwala siyang makita lahat kahit sino sa mga katulong. Dumiretso siya sa silid ng lolo niya. Isang mahinang katok ang ginawa niya pero walang sumasagot. Pinihit niyang siradura at nabungaran niya ang matanda na nakayuko sa ilang papeles na tila masusi nilang pinag-aaralan. Nang maramdaman niya ay isinara na nito ang folder at inalis ang salamin sa mata at nilapag sa tabi. "Joanna?" Wika nito. A word frown on his forehead. "Bakit boba ka na, iha?" Ang sabi ni Ram, "May sinat ka pa. Halika po at nang madama ko ang noo mo." Lumapit siya at dinaman nito ang noo niya. Mainit ka pa nga." "Mapapagalitan ka ng asawa mo sa ginagawang pagbaba rito. Mabibinat ka niyan." Hindi nito natapos ang sasabihin at biglang inubo. Mahirap ang tumatanda. Kaya nga nais kong magkaapo bago man lang ako mamaalam. "Wala pa ba, iha?" Naparunok siya sa sinabi nito. Ang bigat sa puso niya ay lalo pang nadagdagan. If it were possible to give him a dozen of great-grandchildren now, she would willingly do so. Sana sinunod na lang niya ang gusto ng lolo niya na magpakasal siya kay Julio. Nabigyan niya sana ng kasiyahan ng matanda. Wala po, lo." Kumunot ang noo nito. "Abay, sabihin mo sa asawang bilisan at wala ako sa kalagayan para maghintay ng matagal, iha." Pinagmasdan ni Joanna ang matanda. Paano niya sasabihin dito ang kanyang panloloko? Defeated, sumasakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na maiyak. "What is wrong, Joanna?" he asked gently. "Nothing, lo." Aniya na gumagaralgal ang tinig. Napayuko siya sa sahig at hinawakan ng kamay nito at tinagkan iyon. "Gusto ko lang malaman ninyong mahal ko kayo, na kayo na lang ang natitira sa akin. At kung kaya ko lang baguhin ang lahat ay gagawin ko." Hindi niya mapigil ang pagkawala ng higpi. "Joanna, apo?" Hinaplos nito ang buhok niya. "Hindi na po mahalaga kung kanino ninyo gustong ipagkaloob ang Villa Lolo. Kayo ang mas mahalaga sa akin. Sana maniwala kayong mahal ko kayo." At kumawala ang luhang kanina pa niya pinipigil. May kung ilang sandali na hinayaan siya ng lolo niya sa pag-iyak habang hinahaplos ang likod niya. Pagkatapos tumayo siya at pinahid ang kanyang luha. "I am getting melodramatic." Ngumuso siya at ngumiti sa kanyang lolo. "May lagnat pa nga siguro ko." "You mean, hindi totoong mahal mo ko?" There was a teasing glint in his eyes. Muli siyang suminghot at pinigil ang muling pag-alpas ng luha. "I love you, Lolo. Please remember that always. And I hope you can forgive me." "Forgive you for what, Joanna?" Anito sa kanya. Umiling siya at gumisin ng tipid. Yumuko at tinagkan sa pisngi ang matanda. Sa hindi pagbibigay agad ng apo sa inyo. Pagkasabi noon, mabilis siyang lumabas ng library at bumalik sa silid niya. Kailangan may magawa siyang solusyon at iisa lamang ang alam niya. Sinabi niya ng minsan yon kay Ram, subalit tumanggi ito. Sisikapin niyang kumbinsin ito and she would be willing to do everything, anything. Kahit na nga ba mangangahulugan iyon na higit pang sakit ng nararamdaman. Sa kabilang banda, kahit walang gana, kinain niya ang kanyang hapunang ipinanhik ni Aling Puring. Pagkatapos naglagay siya ng mainit na tubig sa bathtub at dagli ang naligo. Pagkatapos ay nagayos siya ng sarili. Gusto niyang humarap kay Ram na maganda. 9:30 nang marinig niya ang pagpasok nito sa kabilang silid. She took a deep breath and walked towards his room. Without warning, she opened his door. Kasalukuyan itong nagtatanggal ng polo shirt at nagulat nang makita siya. "Anything the matter?" Tanong nitong nakakunot ang noo. Tumaas baba ang tibok ng puso niya sa matinding kaba, pero di niya maiwasang mapatingin sa katawan nito. Muli niyang binalik sa mukha nito ang titig niya and as a matter of fact, yes. May panibago kong business proposition sa'yo. Dumilim ang anyo nito. "Na naman, Joanna? Hindi pa ba natin tatapusin ang pagkukunwaring ito?" "No, at kung papayag ka, you'll make more money this time." "More money?" Patuyan itong sabi habang nagtagis ang bagang. "Hindi ako interesado, Joanna. Enough is enough. Please, Ram, ito na ang huli." She almost begged. Tinitigan siya ni Ram. "Okay, speak up. Pero sinabihan na kita. Sa Lunes, kailan umalis na tayo rito?"
Bahala kang ipagpatuloy ang pandaraya sa lolo mo sa pamamagitan ng pagsasabing gagamitin natin ang regalo niyang around the world tour pero ikaw na lang mag-isa. Babalik na ako ng probinsya? Lalo siyang pinahinaan sa narinig. Ayoko na siyang lokohin, Ram. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong marinig mo ang proposition ko. At paano mo naman balak gawin yun? Magsasabi ka ng totoo? Umiling siya. Hindi yan. Once I've offered you to really marry me, muli ko tong iaalok sa'yo. They don't give up to you. Anito sa naiinis na boses. Listen, ginagawa ko to para sa aking lolo. Pinagkakatiwalaan ka niya dahil naniniwala siyang tunay tayong mag-asawa. At gusto kong kahit man lang yon ay maging totoo. At hihigtan mong inaalok mo sa aking 3 milyon, ganun ba, Joanna? What's in it for me this time? He asked sarcastically, dangerously. Then you will have your own fishing boats. Hindi lang basta bangka, kung hindi yung malalaki. Tulad ng iba pa niyang proposition kay Ram, walang spark na interes sa mga mata nito. Sa halip, naroon ang galit. At gusto niyang matakot. Hindi lang ang serbisyo ko kundi ang buong pagkatao ko ang gusto mong bilhin, Joanna, he said wearily as in defeat. Pinigil niyang mapahikbi. Alam kaya nito na mababa na ang tingin niya sa sarili? Nahigit siyang nasasaktan sa ginagawa niya. Nang lalaking iniibig niya, inaalok niya na malaking kayamanan para lang pakasalan siya. I'm asking you this help this time, Ram. And what if I refuse? Anito sa kanya. It was our last card at di niya na alam kung ano pang magagawa niya kung tatanggi si Ram. Anong gusto mong ialok ko pa sa'yo? Pumayag ka lamang? Biglang may sumiklab na mata nito at hindi niya na kayang hulaan. How far are you prepared to go? Nagahamon itong sambit and she understood. Anything, Ram. Anything. Magiging mag-asawa tayo sa tunay na kahulugan nito. Kung pinayagan niya ang matanda na ipakasal siya kay Julio, tiyak na ipagkakalob din niya ang sarili niya dito. Pero mas nanaisin niyang ipagkaloob ang sarili sa lalaking mahal niya. Nahanginig talaga siya habang naglalakad papunta kay Ram, pero mas nanaisin niyang tumingkayad siya at napapikit sa payhagkan sa labi nito. Nagulat to sa ginawa niya pero kalaunan sinagot nito ang ginagawa niya at mas hinila siya papalapit dito. Sinamantala niyang hagkan na yon upang ipadama rito ang tunay niyang damdamin. Hinagkan niya ito ng buong pagmamahal sa kanyang puso, naging mapusok si Ram. Mula sa kanyang labi, bumaba ang hagkan nito sa kanyang balikat. Nagsimula ring naglakbay ang kamay nito sa katawan niya. Ram, bulong niya rito. Ang sensasyong nararamdaman niya ay nag-aapoy sa kanyang buong katawan. Ni hindi niya matandaan kung paano nito natanggal ang mga botones ng blouse niya, hanggang namalay na lamang ang nasakop na ng labi nitong nasa harapan niya. Parang apoy na nag-iiwan na nagbabagang landas sa kanyang katawan ang hagkan nito. Inikot niya ang katawan para bigyan si Ram ng karagdagang access. She loved him, perhaps too much, at alam niyang nilalantad niya ang kanyang sarili para sa higit pang sakit. Subalit walang ibang paraan, and perhaps, just perhaps, paparamdam niya kay Ram kung gaano niya to kamahal. May namaong luha sa kanyang mata. She never realized love could hurt this much, and that love could make her forget her pride. It was bittersweet. Nang bigla'y pinakawalan siya nito, she was shocked. Gusto niyang mangilabot sa damdaming nakikita niya sa mata nito. Pinaghalong pananabik at pood. You're quite a woman, Joanna. Nagkamali ako sa aking akalang isa kang bata. Nakanda kang gawin ang bagay na to para lang makuhang gusto mo. His voice was laced with distaste. Bigla'y nakadama siya ng ginaw. Pinag-cruise sa mga braso sa katawan niya. Ayusin mong sarili mo, he commanded dryly. At huwag kang mag-alala. I'll keep our part of the bargain. Pakakasalan kita kung yun ang gusto mo. Ram? Sa kabilang banda. They were married 2 days after. Mas mahaba pang biyahe nila patungo sa munisipyo ng San Simon kaysa proseso ng kasal. It was over in a matter of minutes. Paano tayo nakasal ng ganun kabilis? Tanong niya nang pauwi na sila. Ngumisi ito. Your grandfather's name did the trick. Hindi siya kumibo at niyuko niya ang kamay. Yun pa rin ang singsing na unang binigay ni Ram, but it held more meaning now. Ano mang sabihin at isipin ito, maybe for him, it was just another business arrangement. Subalit nasa daliri niya ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya at nabawasan ang kasalanan niya sa lolo niya. And she was married to the man she loved. I suppose you would want to make this wedding a secret. Wika ni Ram makalipas ang ilang segundo. Kahit sana sa lolo lang, she said brokenly. Alam naman niyang mag-asawa talaga tayo, di ba? Kumunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin kahit sana sa lolo lang?
Na may iba akong pagsasabihan na nagpakasal tayong totoo? Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Si Conchita. Si Conchita? Yes, she repeated sadly. Alam kong tungkol sa inyo, Ram. Inamin niya sa akin at nakikiusap ako sa iyo. Hanggat mag-asawa tayo, kung maaari sana iwasan mo siya. Hindi agad to kumibo. So iniisip mong marami kang alam. At tama ng lahat ng alam mo. At hanggang kailan naman ang pagiging mag-asawa natin to? Anito sa kanya. I don't know. Nabasag ang tinig niya roon. Wala pang 20 minuto silang makakasal. Tinatanong na ni Ram kung hanggang kailan ang pagsasama nila. Nasa sayo yun. I'm only at your command, Joanna. Matalim nitong sabi. You've bought me, haven't you? She bit her lip. He couldn't begin to know how that hurts. At iniisip pa lang niyang mawawala sa kanya si Ram para na yung katapusan. Until such time you don't want to stay with me anymore, Ram. Until then, let's stay married. And perhaps you would have children by then. His children. Sapat marahil upang mabawasan kahit papaano ang sakit kung iiwan na siya ni Ram. Tumingin siya sa labas ng bintana para wag nitong makita ang pamumuo ng luha sa mata niya. She was getting mad, but just loving this man. She bit her lip to muffle her sobs away, but she couldn't stop the tears from falling anyway. Joanna? Tanong nito. Wala nang panguusig sa tinig at nang hindi siya sumagot, inihinto nito ang sasakyan sa tabi ng daan. Joanna, why are you crying? Inabot siya nito upang hawakan, subalit tinas niya ang 2 kamay para awatin to. Don't, Ram, please. Hayaan mo ko. Lilipas din to. You're crying and I don't know why? The agony in his voice surprised her. Pero hindi siya sumagot at nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Malayo pa sila, natatanaw niya na ang isang pamilyar na sasakyan nito sa harap ng villa. Nagsalubong ang kilay niya at nilingon niya si Ram. Ang abogado ni Lolo. Di sumagot si Ram at pinarada ang sasakyan sa harap ng bahay. Nagmadaling bumaba at naunang pumasok sa kabahayan. Subalit sa pinto pa lang narinig niya na ang malakas na tinig ni Conchita. Walang hiya kang matanda ka, niloko mo ko. Sabi mong pakakasalan mo ko. Napahinto siya sa entrada na makitang pigil-pigil to sa kamay ng driver na si Mariano. I didn't exactly say that, Conchita. Ang sabi ko gusto kitang pakasalan. Nang masulyapan siya nito na nilisik ang mata nito at tinuro siya. Wala ka pinagkaiba sa apo mo, mandaraya. Niloloko ka ng sarili mong apo. Sinabi ko na sa'yo, hindi sila totoong mag-asawa. Ayan, maaari mo silang tanungin. Napasinghap si Joanna at mabilis tinakbo ang kanyang lolo. Ang takot ay gano'n na lang na baka kung ano mangyari dito sa sinabi ni Conchita. At ikaw? Baling kay Ram sa likod ni Joanna. Sabihin mo kay Don Serafin kung magkano binayad sa ni Joanna para magpanggap na asawa niya? Shut up, Conchita. Babala ni Ram sa mapanganib na tinig. Hayaan mo siya, Ram. Sayang, Conchita. Di man kita talagang pakakasalan. Nakanda akong pagkalooban ka na malaking halaga para magkanegosyo ka. Isa kang mahusay na nurse pero pinairal mong kasakiman mo. O sadyang nasa puso mo na yun noon pa man. Sandali itong natilihan kapag kuway muling nanlisik ang mata. Ginamit mo lang sa apo mo. Pare-pareho kayo maglolo, naglolokon kayo sa isa't isa. Winaksin nito ang braso ni Mariano nang matanaw si Puring at si Teria na bitbit ang malaking maleta nito. Humakbang to patungo sa mata ng babae at hinablot ang shoulder bag mula rito, tuloy-tuloy sa labas. Si Puring nagmamadaling sinunod ang maleta dito. Sinanda ni Joanna ng tingin ang nagmamadaling paglabas ni Conchita sa villa. Nang mawala to sa paningin niya, hinarap niya ang kanyang lolo. What's going on here? Napasulap siya sa abogado at kaibigan na matanda, tahimik na nakaupo sa malaking sofa. A smile played his lips at nagkibit ng balikat. Isang ngiti ang sumilay sa bibig ng matanda at tiningala si Ram. Ipaliwanag mo sa asawa mong lahat, Ram. Lalo nagdikit ang kilay ni Joanna at naguguluhang nilingon ito. I could only guess. Ani Ram at tinitigan ang Don. You tell her. Bueno, nung umalis kayo, pinatawag ko sa Simeon. Umangat ang tingin nito sa abogado. Actually, may testamentong hawak si Simeon at testamento ko, buhay pa man ang lolo mo, Joanna, na ang mama mong aking tagapagmana. Inutusan ko siyang baguhin yon, na ilagay sa pangalan mong lahat ng yaman at ang villa na to. Sa puntong yon, pumasok bigla sa library si Conchita, marahil nakikinig sa labas ng pinto. Nagsimulang mag-hysteria at sinabing hindi ko dapat ipamana sa iyong villa dahil hindi naman kayo totoong mag-asawa. Na paano ang sinabi ko sa kanya, pakakasalan ko siya. Lolo, I don't know how to say this, but Conchita was right. She started guiltily. Oh, forget it.
Wika ng matanda at sinabing hindi ko dapat ipamana sa iyong villa dahil hindi naman kayo totoong mag-asawa. Napapano ang sinabi ko sa kanyang pakakasalan ko siya? Lolo, I don't know how to say this but Conchita was right. She started guiltily. Oh, forget it. Wika na matanda na iwinasiwas ang kamay. This is your wedding day. Walang dapat na pag-usapang hindi mabuti. Congratulations to you both. At bigyan niyo ako ng sandusay ng mga apo. Nanlaki ang mata niya. Alam ninyo, ni hindi halos man naglas ang tinig sa lalamunan niya. Nagpalipat-lipat siya ng tingin kay Ram at sa kanyang lolo. Did you think you can fool me, Joanna? Nakangiting sabi ng Don. Napasandal siya sa dingding at tila hindi siya kakayanin ng mga tuhod. All along? Tumango si Don Serafin. Yes, my dear. Papaano? Her grandfather laughed gaily. My grandson-in-law told me so. At yan lang masasabi ko sa iyo, apo. Kayo ni Ram mag-usap. In the meantime, gutom na ako. Tayo na Simeon at mauna na tayo sa dining room. Nilingan niya si Ram na tumalikod palabas sa balkonahe. Sumunod siya rito at nakatanaw to sa buong lupain ng mga devere. You've taken me for a fool? Di niya malaman alin sa galit at relief ang pangingibabawin. I had to tell him, Joanna. Yon ang alam kong mabuting gawin, but she was at loss for words. Hindi mo kayang dayain ang lolo mo, Joanna. Simula pa lang nagduda na siya. Kaya kinausap niya ako ng lalaki sa lalaki, bagamat naunahan niya lang ako. I was just about to do the very same thing. Pinagkaisahan ninyo ako? Humarap ito sa kanya. You had to learn your lesson, and learn you did. Labis ka nag-alala sa maging kalagayan ng lolo mo sa sandaling malaman niya ang ginawa natin. In the process, pinakita mo ko ano talagang mahalaga para sa'yo and is very proud of you. I don't understand. She was confused. Why did you have to agree to this wedding? I took a gamble. Nung hagkan mo ko noong nakaraang gabi, I felt something. I mean, ang hagkang binigay mo sa akin bago ko napukaw ang apoy sa katawan mo. Hinagkan mo ko na parang mahal mo ko. Yung hagkan at yung paulit-ulit mong pagtawag sa pangalan ko. Nung nagdidililyo ka sa lagnat, I thought you really loved me a little. Ram, do you love me, Joanna? He asked softly. His eyes searched her face. Sinalubong niyang mata nito at mumulong. Yes. Nagliwanag ang mukha ni Ram. At sa isang hakbang, nasa harap niya ito at kinulong siya sa mga bisig. Tell me so. I love you, aniya rito. Kahit mangisda lang ako, a mercenary, kumikita ng salapi sa isang mahinang babae. Sadness filled her eyes. Yes, I fell in love with you along the way. But I hope you're worth it, Ram. Tulad ng sinabi mo, I played the game to the very end. I gambled everything, including my heart. He laughed, a soft, rich, silent laughter. Why? Ewan ko. Gusto niyang mainis sa pagtawa nito. I just did. And you find that funny? Lumapad ang ngisi nito. You finally grew up, Joanna. Love made you grow up, and I love you too. Her eyes grew wide. You do? Yes, my dear. Marahil nung una kitang makita sa dalampasigan, naalala kong aking disappointment na napagkamalang kitang isang bayarang babae. Naningkit ang mata niya. Well, you are a mercenary? He laughed. Kunin mo sa lolo ang mga checking binigay mo sa akin, kasama rin yung down payment. I never needed them anyway. Kumunot ang noon niya at tinitigang mabuti ang asawa. Nagpakasal ako sa isang estranghero. Correction, you proposed to a stranger but you married the man you love. Who are you, Ram? Ask your grandfather. Halika, let's get inside. Nagulat si Joanna sa maraming pagkaing nakahain sa dining table. Kasalo ng donut ng abogadong sinapuring Mariano at Teria. Malapad ang ngiti na matanda nang tumingala sa kanya. Dapat ay magalit ako, iha. Dahil nagpakasal ka sa isang lalaking di mo kilala. Mabutit matinong lalaking nakatagpo mo. Ramon Benedicto de Vere, a fishing magnate. Di makapaniwalang napatitig siya sa asawa. Ram smiled at her. I didn't lie, sweetheart. I am a fisherman. Yung lancha, was it yours? Yes, but I sold it to a friend. I was about to deliver the speedboat to him personally na magloko ang makina at mas stranded ako sa dagat. The rest is history. Bakit pumayag sa inalok ko sa'yo? Na makita mo akong puro grasa matapos ko makipagbuno sa makina at nang malaman mo isa akong devere, you made an offer and I couldn't resist. How could I? You were so young and beautiful and full of life. Nainis ako, talagang natutuwa sa akin ang inalok mo. At ngayon, alam ko na hindi lang ako bastang natuwa sa'yo. Minahal kita nung una pa lang kitang makita. The whole thing was just incredible, but her heart was overflowing with love and happiness.
Life is full of surprises, sabi ni Don Serafin. Sa lalong madaling panahon, gusto kong isaayos ang isang garden wedding para sa inyo, dito mismo sa villa. Nilingan niya mga kasama sa bahay, tuwang-tuwang kumakain. Pero may kulang. Lolo, nasan si Julio? Umalis siya kaninang umaga, apo. He isn't coming back. Lalo kapag nakita sila ni Conchita. Hindi siya isang devere, but Conchita's ex-husband. I had him investigated. At binalak ninyo kung pakasal sa kanya? Di naman antimano, Joanna. Pinaimbestigan ko siya nang dumating siya rito at natitiyak kong hindi kita ipakakasal sa kanya hanggat di ko natatanggap ang resulta ng investigasyon. At pinaniwalaan mo si Conchita, Joanna, dugtong ni Ram. Tusong babaeng yon. Marahil nilason niyang isip mo kaya taniwala kang may relasyon ako sa kanya? Nakita ko kayo sa hardin ng gabing narinig mo, hindi nakita? Si Julio ang kanaig ni Conchita sa hardin at hindi ako. Ako may nasaksihan iyon? Humalakak ang Don pati rin ang lahat ng nasa hapagkainan hanggang sa masayang natapos ang kanilang munting salusalo. Sa kabilang banda, hating gabi na subalit na natiling nasa veranda pa sila ni Ram, nakatanaw sa madilim na kapaligiran. Ang mga braso nitong nagsisilbing init sa dapyo ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Gusto ni Lolong manatili tayo dito, pero kung gusto mo ay, shhh! Awat ni Ram sa sinasabi niya, sabay hagkan sa noon niya. Dito natin palalakihin ang ating mga anak, sweetie. Nagpapasalamat ako sa lolo mo at kahit hindi ako isang tunay na devere, pinagkatiwalaan niya ako. Hindi ko sinabi sa kanya kung sino ako na magtapat ako tungkol sa atin. He had me investigated too. My grandfather is good judge of character. Sa kanya ko minanang katangian kong yan. He smiled. Meaning? That I knew you were a good man the first time I saw you. Humarap siya rito, raised her face to him. Love me, Ram, until such time you don't want to stay here with me anymore. You will have a long wait, Joanna. You would get bored because it might take forever. Hinalikan nitong tungki ng ilong niya. I love you, my lovely Joanna. And I love you too.